Yan. So, sa series natin, Nameless, Faceless, this will be our last Sunday. So, next Sunday, we will be talking about a new series. So, we're talking about, yung subtitle natin is Serve Selflessly. Sabi sa tabi mo, selflessly. Selflessly. So, gusto natin na maintindihan po natin na ma-develop natin sa ating buhay yung culture, yung value ng pagiging selfless. So, ito yung develop namin. Isa doon sa ating mga core values ay serve selflessly. So, ibig sabihin nun, generous tayo. Generous tayo magbigay. We are nameless, we are faceless. So, ang mindset natin, pag nagsaserve tayo, pag nagbibigay tayo, it's not about our name, it's not about our face, it's about Jesus Christ. Kaya Jesus is our main message. Lahat ng ginagawa natin, it's because of Jesus. It's not for ourselves. Ang glory kay Jesus, hindi sa sarili natin. Ang honor kay Jesus, hindi sa sarili natin. Then we put others first. Inuuna natin yung ibang tao. Because we want to glorify Jesus, we want to honor Jesus, kaya inuuna natin yung ibang tao. And last Sunday, pinag-usapan natin, we have the team win. Hindi puro sarili natin yung ipapanalo natin, kundi natin tayo para tulungan yung team na manalo. So, this Sunday, we'll be talking about yung last point natin dito sa ating core value na serve selflessly. So, tingnan natin yung sinasabi ng Bible sa Ephesians chapter 6. Pero bago when we talk about yung helping the team win, dati kasi meron akong idea na kailangan ako yung bida para ako maging great. Ang thinking ko, dapat ako bida. Dapat ako yung leader. Para maging great ako, para i-bless ako ng Lord, para maging blessing ako sa Lord, kailangan bida ako. Pero di pala ganun. Di pala yung tinuturo ng Bible. Hindi mo kailangan maging bida, hindi mo kailangan ikaw yung sikat para maging pleasing ka sa Lord. Importante lang, gawin natin yung role natin. Sabi sa tabi mo, gawin mo yung role mo. Pag pinapagawa sa atin ng Lord, gawin mo lang. Hindi natin kailangan mang-agaw ng posisyon, hindi natin kailangan mang-agaw ng atensyon, hindi natin kailangan magpasikat, magpakita. Basta ginagawa lang natin. Ang importante, ang blessing nasa pagsunod. Ang blessing ng Lord nasa obedience. Hindi kailangan bida ka. Ang blessing ng Lord nasa pagtulong sa team, kagaya ng armor bearer. Yung blessing sa kanya, hindi niya kailangan mag-agaw ng atensyon, hindi niya kailangan magpabida, hindi niya kailangan magpasikat. Kasi, gawin lang yung role niya. There is no I in team. Pamilya ba kayo sa quote na yan? Walang letter I, kasi letter T. There is no I in team. So, ibig sabihin, pag nasa team ka, it's not about us, it's not about ourselves. Hindi puro I, hindi puro me. Kasi we want to help the team win. And importante, pag nasa team ka, ang kagandahan po, pag nasa team tayo, alam mo, meron kang kakampi. Sabi sa tabi mo, meron kang kakampi. Kaya sa likod mo, sabi mo sa likod mo, meron kang kakampi. Tumingin naman sa likod, dalawang parang meron tayong kakampi. Dito kagandahan ng pag nasa team ka. Di mo kailangan daanan yung journey ng mag-isa. Di mo kailangan dumaan sa hirap ng buhay ng mag-isa. Lalo ngayon, nasa parang na-challenge na naman tayo, tumataas yung gasolina, tataas yung mga bilihin, pero yung sweldo natin, ganun pa rin, hindi tumataas. Di ba? Yung income natin, hindi tumataas, pero yung mga gastusin, tumataas. Ang challenge natin, para natin ito haharapin ng mag-isa. Pero hindi mo kailangan harapin ng mag-isa. May kasama tayo. Meron tayong ka-team. May kasama, may nagpe-pray for us, may nag-encourage sa atin. Tapos kung mayroon ka lang kasama na talagang yung pareho kayo ng dinadaanan. Hindi tayo nag-iisa sa buhay. Yan. Sa Ephesians chapter 6, verse 1, sabi niya, children, asyo ko may ng children,
Ano, sabihin yung anak. Ano, hindi bata, anak. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sabi mo sa katabi mo, obey. Okay. Sino sa inyo yung sumusunod sa magulang? Diba? O yung magulang ang sumusunod sa anak. Ano? Sino nag-a-adjust para sa magulang? O yung magulang ang nag-a-adjust sa anak? Ganun ba nangyayari? Tapos sabi niya, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. Ang context nito, yung 10 commandments. Now, if you're familiar with the 10 commandments, Exodus chapter 20. Hindi yun nakasulat dun sa bato, dun sa mga ibang church, kasi mali yung 10 commandments doon. Pinalitan yung isa. Yung totoong 10 commandments is sa Exodus chapter 20. Doon sa 10 daw na yun, sa 10 commandments, isa doon yung may promise. Ito yun, honor your father and mother. Ano? Sabi sa tabi mo, honor your parents. Ano? Ano yung promise? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Ano? Pag ino-honor daw natin yung ating mga magulang, ang promise ng Panginoon, maganda yung mangyayari sa life natin, tapos hahaba yung buhay natin. Ano? It will go well with you. Lahat ng mangyayari sa life mo maganda. May pangit pa mangyayari, pero papunta pa rin yun sa maganda. Ano? Kasi naniniwala tayo, all things work together for good. Ano? Tapos we will enjoy long life on earth. Yun yung promise ng Lord kapag we honor our parents. Tuloy pa natin. Sabi ka, fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Ano yung mga magulang, palakihin natin yung ating mga anak sa mga teachings ni Jesus. No? Yun yung number 1 responsibility natin. Hindi lang sila mapag-aaral, hindi lang sila mapagtapos, pero kahit hindi nakapag-aaral, kahit hindi nakapagtapos, pero pag pinalaki mo sa teachings ni Jesus Christ, okay yun. Ano? Tapos ano pa? Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Ano? Hindi na tayo slaves, pero ibig sabihin yun, mga employees. Bilang employee, obey daw natin yung ating mga boss. Obey natin yung ating mga superiors with respect and fear, with sincerity of heart. Ibig sabihin, yung totoo tayo, hindi plastic, na hindi pag nakatalikod ka sa boss mo, hindi ka doon. Ano? Wala ka, makapakilap sa iyo. Kasi importante sa akin, sumeldo ako. Hindi ka naman, with sincerity of heart. Bakit daw? Just as you would obey Christ. Kung paano tayo sumusunod kay Jesus, kung paano tayo nag-obey kay Jesus, ganoon din tayo mag-obey sa mga boss natin, sa mga superior natin. Ano? Naintindihan natin sinasabi ng Word of God? Ano sabi diyan? Obey them, not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Ano? Pag mo lang daw gawin na sumunod sa boss mo pag nakikita ka. Usually ganyan talaga eh. Ano? Gagawin lang natin yung sinasabi ng boss pag nakikita tayo. Kasi okay yung performance ko. Kasi pag nagkaroon ng evaluation, pag magbibigay ng increase ng bonus, nakikita kasi ko, nagpapakita ko sa boss ko na okay yung ginagawa ko, di ba? Pero sinasabi ng Word of God, huwag lang yung pag nakikita ka. Kasi pinaglilingkuran natin, ang pinaka-boss talaga natin, si Lord. Ano? Si Lord talaga. Ang nagbibigay sa atin ng promotion, si Lord. Ang nagbibigay sa atin ng increase, si Lord. Kaya, yung ginagawa natin, hindi lang pag nakikita tayo ng tao, alam natin, nakikita tayo ni God. Every time. So kahit wala nakakakita ng tao, basta ginagawa natin yung gusto ng Lord, ginagawa natin yung tama sa trabaho, ginagawa natin yung excellence sa trabaho, hindi lang pag may nakakakita, kasi gusto natin, si Lord ang mag-please natin. So wag lang natin i-please yung mga tao, i-please natin si Lord. Kasi pag pini-please mo si Lord, may nakakakita o wala, ginagawa may tama. Ano? May nakakakita o wala, ginagawa may best. Kasi si Lord will believe this. Hindi tayo pakitang tao. Tama?
ibang pakitang tao, gagawin mo lang yung best, gagawin mo lang yung maganda, gagawin mo lang yung tama, pag may nakakakita ng tao. Ano? Kaya pakitang tao. No? Pero tayo, gusto ng Lord, ginagawa natin kahit na walang nakakakita. Ito totoong integrity. Ito totoong yung working from the heart, serving from the heart, yung excellence from the heart, giving your best from the heart. Ano? Hindi lang pag may nakakakita. Then, ang sabi, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, na people. No, pag nagsaserve tayo, buong puso, kasi ang pinaglilingkuran natin sa Lord, hindi tao. Yan ang pinag-uusapan natin dito mga nakarang Sundays pa. Huwag ka tayo, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa, kasi hindi mo ginagawa yun sa tao. Hindi ka sa tao nagbibigay, hindi ka sa tao nagsaserve, sa Lord tayo nagsaserve. Kaya, kahit nakakapagod, kahit parang nakakasawa, totally pa rin tayo kasi para sa Lord. Ino-honor natin sa Lord. Because you know that the Lord will reward each one of you for whatever good they do, whether they are slave or free. Yun ang maganda. Yun ang kabutihan ng Lord. May reward. Sabi sa mga may reward. May reward. No? Pwedeng hindi ka bigyan ng bonus ng tao, pwedeng hindi ka bigyan ng reward ng tao, pwedeng hindi ka i-promote ng tao. Pero si Lord, di po promote. May timing lang. Ano? Pero the proper time, may promotion sa Lord. Ano? Sabi mo sa sarili mo, may promotion ako. May promotion Ano? ako. Paparating pa lang. Hintayin lang natin. Paparating pa lang. Kasi i-reward tayo ng Panginoon. And masters, treat your slaves in the same way. No? Do not threaten them, since you know that He who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with Him. Ano? Sa Lord, walang favoritism. Favoritism, may mga tao may favoritism. Sa trabaho, may favoritism. Ano? Nakikita natin yan. Kung wala namang ginagawa, napopromote. Bakit? Wala namang ginagawa, na-ingresan. Hindi naman ganun kasipag, na-ingresan. Bakit? Kasi favorite. Di ba? Pero sa Lord, walang favoritism. Basta ginagawa mo yung tama, ginagawa mo yung pinapagawa ng Lord, ipopromote ka ng Lord, may reward sa Lord. Kaya say amen. Amen. Ayan. So, itong mga pinag-aralan natin, itong mga binasa natin na ito, yung verse 1 hanggang 9, nagsimula siya sa honoring your parents hanggang doon sa pagiging mabuting slave, mabuting employee, hanggang sa pagiging mabuting boss, magiging mabuting master, hanggang sa pagiging mabuting CEO, ano? Manager, magiging mabuting manager. Kasi yung pag-honor natin sa magulang, reflection yon, training ground yon para sa pag-honor natin sa labas. Ano? So, ang pinaka-context nito, hindi lang sa family, hindi lang sa magulang, kundi ang context talaga nito, honoring yung culture of honor. Sabi mo, culture of honor. Culture of honor. Kahit sa lugar ka mapunta, kahit sa family, kahit sa work, kahit sa government, kahit sa education, kahit sa church, nag-o-honor tayo. Ano? Yung ginagawa natin, merong lumalabas na sa lahat ng ginagawa natin, lumalabas tayo mag-honor. Sa iyong pag-uusapan natin this morning about honors. Ang title natin ay With Honors. Sabi sa atin mo, with honors. Ayan, sa panahon na ng graduation, meron na dyan mga magpa-practice na ng graduation, tapos na yung grade, pinag-prepare na ng mga kailangan i-prepare. Ano? And also, this month, March, sinaselebrate natin yung Women's Month. Ano, so sasabayin na natin yun. We want to understand, bakit ino-honor yung mga estudyante? Diba? Bakit sila binibigyan ng parangal? Bakit? Kasi ginalingan nila sa school. Diba? Nung nag-aaral sila, ginagalingan nila sa exam, ginagalingan nila sa mga projects, sa mga test. Ano? So okay yung ginagawa nila, kaya binibigyan sila ng honor. Mayroong with honors, mayroong with highest honors. Ano? Ang panahon namin, mayroong pang may salutatorian, may valedictorian, may first honor, may second honor. Ano, may third honor. Ano? Binibigyan ng honor pagka ginalingan mo. Ano? So, yung ibig sabihin, ang binibigyan ng honor, yung mga deserving.
binibigyan yung mga schools, nire-recognize nila yung mga tao, mga estudyante, na deserving ng honor. Nire-recognize nila yung mga tao na yung dapat ito bigyan ng honor sa sarili. No? Ano kung ginalingan mo? Binigay mo yung best mo, ikaw lagi yung highest sa exam. Pero wala kang honor. Matutuwa. No? Isipin mo unfair. Isipin mo nagkaya ka. Kasi ginalingan mo, tapos alam mo, ikaw yung pinakamataas sa exam. Pero nagkakaalaman mo kayo ng mga grades mo sa exam, di ba? Alam mo, mataas ka sa exam, pero bakit wala kang honor? No? Unfair yun. So, tinuturo sa atin ng Word of God, tinuturo sa atin ng Bible, yung culture of honor, na pagkarapat dapat ng honor, yung honor. Ano? So, una dun, yung father and mother. Na tayo sa bahay, mga anak, tinuturuan ng Bible, honor your father and mother. Sabi mo sa kanila mo, honor your parents. Honor your parents. So, itong pag-honor sa magulang, fifth commandment dun sa 10 commandments, ito yung foundation. Ito yung foundation para magkaroon ng isang family na healthy, isang family na maayos. Na yung mga anak, lumalaki na may paggalang sa magulang. May respect sa magulang, ino-honor yung magulang. At pagka yung anak ay lumaki na mayroong honor sa bahay, paglabas niya ng bahay, dadalhin niya yung honor na yun. Marunong siyang mag-honor sa mga superiors, sa mga boss, sa mga leader, marunong siyang mag-honor sa mga teacher. Diba? Pag magalang sa magulang, magalang din sa teacher. Ano? Pag magalang sa teacher, pagdating sa work, magalang din sa boss. Magalang sa mga manager. Ano? So, kaya foundation siya. Yung relationship natin sa loob ng bahay, magdadala natin doon sa mga relationship sa labas ng bahay. Ano? Yung bahay, yung doon namumulat yung mga bata doon sa tamang authority. Ano? At pag marunong silang mag-recognize at mag-honor ng authority sa loob ng bahay, matututunan din nilang mag-honor, mag-recognize ng authority sa labas ng bahay. Ano? So, yung mga authority sa labas ng bahay, teacher, government leaders, mga boss sa trabaho, iba sa loob ng church. Yung mga authority sa church, kaya mong i-honor. Kasi nga, natutunan siya sa loob ng bahay. Kaya very important itong honor your father and mother. So, natutunan natin respect, obedience sa loob ng bahay. At tinuturuan tayo ng paglabas mo ng bahay, marunong ka din mag-respect, marunong ka din mag-obey sa labas ng bahay. So, sa bahay, sa family, yun yung unang-unang place na natututunan ng mga anak, ng mga tao, yung pag-respect, yung pagkakaroon ng order, pagiging responsible. Naintindihan natin? So, pag sinabi natin honor, ano ibig sabihin ng salitang honor? Literal na ibig sabihin yan, giving weight or value. Ulit ko, giving weight or value. So, pagka mayroon kang ino-honor, binibigyan mo siya ng bigat. Binibigyan mo siya ng pagpapahalaga. Nire-recognize mo yung tao na itong taong ito, bigatin. Di ba parang ganun? Itong tao na to ay may halaga sa buhay ko. So, unang dapat natin bigyan ng pagpapahalaga sa life natin, parents. Tindihan natin? We give weight, we give value to our parents. Tapos, paglabas mo ng bahay, sino yung mga tao sa labas ng bahay na dapat bigyan ng weight, bigyan ng value? So, yung pag-usapan natin. So, paano tayo nagbibigay ng honor? Number 1, first point natin, reverence. Sabi mo, reverence. Reverence. Ang unang paraan natin ng pagbibigay ng honor sa mga tao is by giving reverence. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So, pag bibigyan tayo ng reverence, pag nag-honor tayo sa mga magulang natin, ibig sabihin nun, pinapakitaan natin sila ng honor
Binibigyan natin ng honor yung ating parents because of their position as parents. Ano? Kahit hindi sila perfect, sinta siyang kamay ng mayroong perfect na magulang. Yung magulang na hindi nagkakamali. Meron ba kayo ganun? Ano? Meron ba kayong magulang na perfect na hindi nagkakamali? Ano? Lahat ng ginagawa ng inyong magulang tama? Nasa kamay? Meron ba? Ano? Lahat, laging mabait yung magulang, laging tama sinasabi ng magulang, laging malambing ang magulang. Meron ba dito? Taas ang kamay? Wala, no? So, ibig sabihin ba no? Dahil hindi sila perfect, dahil nagagalit sila, sumisigaw sila, dahil may nagagawa silang mali, may sinasabi silang mali, huwag na natin silang i-honor. Ano? Di ba tinuturo ng Bible? Pag meron silang nagagawa na hindi natin gusto, ay ayoko na sa'yo. Hindi lang tayo i-honor. Ganun ba dapat? Ano? Kaya natin sila i-respect, kaya natin sila bibigyan ng reverence, kaya natin sila bibigyan ng honor, kahit hindi sila perfect, kasi yung position nila as parents. Ano? So kahit anong level ng edad nila, kahit senior na, kahit bata pa lang, because they are our parents, we show them honor and respect. Kahit meron silang nagagawang mali, kahit meron silang nagagawa na hindi tama, kahit may nasasabi silang ayaw natin, kahit nasasaktan tayo sa ginagawa nila, kahit nasaktan tayo sa sinasabi nila, pero still, they are our parents. Ano? Kaya i-honor natin sila. Respect is earned. Honor is given. Respect is earned. Honor is given. So, ang respect na earn. Ano? Kaya po, yung parang sa atin, parang magkapareho yung respect sa honor. Pero actually magkaiba yun. Mas mataas yung honor. Mas mataas ang honor. Yung respect kasi ina-earn yun. Ibig sabihin, alam naman natin yun. Kaya makukuha mo yung respect ng mga tao kasi na-earn mo yun kasi ginawa mo maganda. Ano? Kaya ina-earn talaga yung respect. Pag nawala yung respect, kailangan mo i-earn yun. Parang trust. Ina-earn siya sa mga tao. Pero yung honor, hindi siya kailangan i-earn. Ang honor, binibigay. Ano? Ibibigay mo siya, kahit hindi siya respeto. Nandiyan natin? Kahit yung parents natin, parang hindi ka respeto. Pero dahil siya yung parent ko, i-honor. Kaya honor is given. Ano? Because parent ko siya, kahit hindi siya perfect, kahit hindi siya respectable, ano? Kahit mukha siyang di deserving, pero because they are my parents, I will honor them. Ano? Yun ibig sabihin ng reverence. Ano? So pag meron tayong mga magulang, kahit nagkakamali sila, kahit hindi sila nagsosorry, honor pa rin natin. No? Tayo naman mga anak, para natin sila bibigyan ng reverence, di ba? Pag nagkamali ka, say sorry. Apologize. Tayo yung magsasorry. Bakit? Kasi nga, ino-honor natin sila. Naintindihan po natin? Hindi po sinabihan ng Bible na, parents, honor your children. Meron naman ganun? Di ba sinabi ng Bible? Huwag natin balintarin. Di ba? Sabi ng Bible, children, honor your father and mother. So if you make mistakes, say sorry, apologize. Part yun ng pag-honor sa kanila. Naka pa natin? No? Stay connected. Sabi sa tabi mo, stay connected. Stay And especially sa atin na medyo may edad na yung mga magulang tapos hindi natin kasama sa bahay. Ano? You stay connected with them. Lalo, pag nagkasama ka na, ihiwalay ka na sa magulang mo, di ba? Stay connected. Tatawagan mo, bibisitahin mo, di ba? At least once a week, pupuntahan mo, or once a month, bibisitahin mo, kumustahin mo. Tapos, may maintain yung relationship. Parte yun ng honoring our parents. Hindi yung
after mo na magpakasal, okay, basta ako, pag kinasal na ako, pag nagka-work na ako, alis na ako dyan, bahala na kayo, kalimutan na. Hindi ganun. Ako dati meron akong ganun kaisipan. Kasi perfect ako eh. Yung parents ko, di perfect. So, naisip ko, basta ako nagkatrabaho, hindi na ako dependent sa inyo. Alis na ako dito, bahala na kayo, wala nang pakialam sa inyo. Ano? Hindi na kita papansinin. Ganun ako nung mag-isip. Ang nag-iisip ng ganun, mature. Di ba? Ano? Pag nag-grow ka na, pag nag-mature ka na, may realize mo, mali pala yun. Kailangan connected ka pa rin sa family mo. Kahit ayaw mo yung ginagawa mo, kahit parang may istorbo ka, gagawin mo pa rin. Kasi because they are parents. For example, si mama, ano? Yung minsan magpapadrive, papasundo pa pa rin. Parang istorbo, nasisira yung schedule ko, bigla na lang magsasabi, ganyan. Pero kahit ayaw mong gawin, gagawin ko. Kasi nga, I honor her bilang magulang. Ano? So may mga times talaga, kahit hindi mo feel na gawin, gagawin mo pa rin. Kasi we want to honor them. Ano? Yun yung ibig sabihin ng reverence. Ano? Pangalawang point natin, gratitude. Sabi ko, gratitude. Gratitude. No? So maging mapagpasalamat tayo. Appreciate natin yung ginawa nila. Appreciate natin ang hirap nila. Appreciate natin ang sacrifices nila para sa atin. Ano? Appreciate natin yung mga magagandang ginawa nila para sa atin. Hindi sila perfect, pero tsak na meron silang nagawa. Tsak na meron silang nabigay na pwede natin i-appreciate. Ano? So sabi na sa verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. You know? So, yung nire-recognize natin yung mga sacrifices nila, tapos hindi lang sa isip. Di ba? Pwede mo kasi nire-recognize sa isip eh. Pwede mo kasi ina-appreciate sa isip lang. Sabihin mo. Di ba? Thank you po. Di ba? Salamat po sa sacrifice nyo. Tapos din sa regaluhan mo. Di ba? Pagkaya mo nang magregalo ng mga paano man. Kaya mong bigyan ng alahas, o kaya bigyan mo ng damit. Pagkaya mo na, kaya mo nang pumili ng sapatos, bigyan mo sapatos. Diba? Pag birthday, pag Pasko, yung sineselebrate natin sila pag birthday nila. Pag may okasyon. Ano? Yun yung expression ng ating gratitude. Kailangan nila-express. Sabi sa mo express. Wag lang sa isip, wag lang sa puso. Labas natin. Ano? Sabihin mo, I love you. Sabihin mo, thank you, yun nga. Sabihin mo, I love you. Minsan, tawag mo lang, ba't ka napatawag? Gusto ko sabihin, I love you. Ano? Sa pag-uwi mo ngayon sa bahay mo, sasabihin mo sa magulang mo, sabihin mo, I love you. Hindi puro hingi. Daddy, mami, pahingi. Daddy, mami, pabili. Diba? Salay tayo ng gano'n, mga bata, salay tayo gano'n. Pabili, pahingi. Ano? Sabihin mo naman na, I love you, thank you, and so on. Ano? So, show appreciation. Sabi niya, we are not grateful because we are happy. We are happy because we are grateful. Tingnan natin? Ano? Hindi tayo naging mapagpasalamat kasi masaya tayo. Minsan kaya tayo nagpapasalamat kasi napasaya ka. Ay, thank you po sa regalo, gusto ko regalo. Thank you po doon sa pagkain kasi nasarap yung pagkain. Paano pag hindi na masarap yung pagkain? Paano pag hindi na masarap hindi na maganda yung regalo? Ano? Paano pag may ginagawa na hindi natin gusto? Diba, minsan nagte-thank you lang tayo, nagpapasalamat lang tayo pag napasaya tayo. Pero ang tamang prinsipon, sasaya tayo pag tayo ay mapagpasalamat. Ano? Na-enjoy natin yung life, na-enjoy natin yung relationship, na-enjoy natin yung family natin pag tayo ay grateful, thankful. May pagkain o wala, pasalamat. May regalo o wala, pasalamat. Binili yung gusto mo o hindi, pasalamat pa rin.
Ano? Yun na yung sabihin ng gratefulness. Kahit hindi mo nakukuha yung gusto mo. Ano? Asya pa may nung hindi pa binibili ng magulang yung gusto mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabibili. Wala pa rin yung tablet. Diba? Ano? Pasalamat pa rin. Grateful pa rin. Yun na yung sabihin ng honor. Hindi yung pagka nabili na yung gusto mo, tsaka lang papasalamat. Tapos, pag nabili na, di ba, minsan, ano, ang lambing-lambing, pagka papabili, hindi mo naman, lambing-lambing, tapos pag nabili na, gusto ulit na ulit. Di ba? Gratefulness. Ano? Sabi mo sa, meron ba tinatamaan? Sabi mo, ouch. Ano? So, pakita tayo ng appreciation, appreciate natin sila, and also, alagaan natin sila pag kami nagkakaedad na. No? Nasyo kami yung maalagaan yung magulang pag matanda na. Yun. Yun. No? Pangatlong point, last point, para natin magpapakita ng honor, reverence, gratitude, and obedience. Sabi mo, obedience. Ano? Balikan natin yung verse 1. Sabi dyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ano? Anong tama? Mag-obey, mag-disobey? Obey. Ano? Inutusan tayo, masunod sa pinapagawa sa atin ng mga magulang natin. Ano? Yung mga magulang natin, hindi sila, especially hindi lahat ng magulang perfect. Pero mostly ng mga magulang, pag may inutos sa atin, it's for our good. Ano? So, sumunod tayo sa mga inutos na sa atin, sa mga instructions sa atin. Kailangan matuto tayong sumunod sa instructions. Hello? Ano? Maraming napapahama pagka hindi marunong sumunod sa instruction. Nakalimutan patayin yung ilaw, nakalimutan tanggalin yung saksak, nakalimutan patayin yung kandila, nakalimutan alisin sa saksak yung plancha. Ano pa sunod doon? Sunog. Di ba? O kaya nakalimutan patayin yung gripo. Ano mangyayari? Taas ng bill ng tubig. So, importante yung sumusunod sa instruction. No? Kaya kailangan marunong tayong sumunod sa instructions. Marunong tayong mag-obey. Kasi, pwedeng madisgrasya pag may nakakalimutan tayong instruction, kahit mga simple instructions. No? So, habang nandun tayo especially sa atin, pag nakatira tayo kasama ng ating mga magulang sa bahay, kailangan tayo sumusunod. Kasi kasama natin sila sa bahay. Ano? Of course, yung obedience, hindi yan absolute. Napapaliwanag ko. Ibig sabihin, kasi hindi na may mga times na nagmamature na tayo, nag-age na tayo, na hindi na natin kailangan sumunod sa lahat ng instructions. Kasi may sarili na tayong decision. Ano? Example ako, hindi na ako tatanungin ng mother ko kung nag-toothbrush pa ako. Diba? Hindi na ako tatanungin kung bakit ako nagpuyat. Kasi may sarili na akong bahay. Hindi ako tatanungin kung umuwi ba ako sa tamang oras. Kasi nga, hindi na ako magkasama sa bahay. Ano? Meron siya mga suggestions, meron siya mga opinions sa ginagawa ko, pero nasa choice ko na kasi meron lang sa tamang edad kung pag-obey ako hindi. Nakuha natin? Ano? Hindi na absolute yung pagsunod natin sa magulang. Pero hanggang kasama natin sila sa bahay, susunod tayo. Sabi sa tabi mo, obey. Ano? Pag meron nasa tamang edad na tayo, meron tayo natin mag-decide mag-isa, pwede na lang mag-suggest, pwede na lang magbigay ng mga opinions natin, advice. Ano? Nasa sa atin sa atin na lang yun kung susundin natin o hindi. Kasi tayo na rin naman yung yung makakakuha ng consequences. Kung ano man yung mangyari, pag sumunod tayo, hindi tayo sumunod. Kasi nasa tamang edad na tayo. Ano? Hindi ako check ng magulang ko kung late ba ako pumasok sa work. Diba? Hindi na ako check ng magulang ko kung mabilis ba ako mag-drive, mabagal ba ako mag-drive. Hindi na ako tinatanong nun. Kasi nasa tamang edad na. Nakuha natin? Pero hanggang bata, hanggang kasama sa bahay, obey. Sabi sa tabi mo, obey. Ano? Kahit hindi, pero, gaya ngayon,
nasa edad ka na, hindi natin kailangan sumunod, pero yung honor, hindi dapat mawawala. Yung reverence, yung gratitude, hindi dapat mawawala. Ano? So kahit hindi ka na nag-obey palagi, pero gratitude tsaka reverence, ano pa rin? Hindi natin aalisin. No? Sabi nga, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Ano? So, kahit hindi ka na sumusunod sa magulang mo, pero pag nasa work ka naman, ganoon din. Ano? Sa work, hindi mo pwede sabihin, ay, nasa tamang edad na ako. Di ba? Tama mali. Di ba? Hindi mo pwede sabihin, oh, bumutusan. Nasa tamang edad na ako. Malaki na ako. Hindi pwede sabihin gano'n, nasa work ka. Pag sinabi ng boss, sabihin mo. Ano? Ang rule lang natin, basta glorifying sa Lord. Ano? Pag sinabi sa iyo ng boss mo, pwede ba dayahin mo yung numbers? Diba? Hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi Christian tayo, sumusunod tayo sa Lord. Ano? Sabi mo, Lord, sabi mo sa boss mo, ikaw mo pwedeng dayahin yung numbers. Kasi nagsaserve ako sa Lord. Servant ako ng Lord, follower ako ng Jesus. Iutos mo niya sa iba, pero hindi ako agree na magdalay tayo ng number. Ano? So, pero, kaya natin ginagawa yan kasi we are obeying Christ. No? So, kagaya na sinabi natin kanina, yung honor na natutunan natin sa loob ng bahay, gagawin natin sa labas ng bahay. Ano? Yung obedience sa loob ng bahay, gagawin natin sa labas ng bahay. Mag-obey tayo. So, kahit hindi mabait at matino yung mayor at vice mayor at governor natin, pag nakastop yung red light, stop ka pa rin. Susunod tayo. Ano? Hindi pwede sabihin, lalagpasan ko to. Ay, red light. Hindi ako susunod sa traffic law. Kasi hindi matino yung mayor namin. Hindi pwede. Di ba, baloktot na isip yun. Tindihan natin? Susunod tayo sa batas, susunod tayo sa law, kahit na hindi matino yung government leaders. Ano? Honor. Sabi sa tabi mo, honor. No? So, kahit hindi perfect yung ating mga leaders, kahit hindi perfect yung mga superiors natin, yung mga boss natin, yung mga manager natin sa trabaho, susunod pa rin tayo. Kasi kung ano yung tama, kung ano yung pinapagawa ng Lord. Pagka mali yung pinapagawa sa atin, huwag ka susunod. No? Sabi sa inong boss mo, pwede ka ba dalhin mo nga itong, i-deliver mo nga itong drugs yan. Huwag ka susunod. No? Pag tiniliver mo yan, bibigyan kita ng bonus, i-increase ang kita, dodoblein yung sweldo mo. Gagawin mo ba? Diba? Hindi pa rin. No? Kasi hindi naman tayo nag-work para lang sa pera, para sa income. Nag-work tayo kasi para sa Lord. Ano? And, mayroon tayong culture of honor. No? Na yung sasabihin mo sa magulang, alam mo, kaya ng mga magulang, hindi ko yung pwedeng gawin. Kasi gusto ko yung mga anak ko, pagmamalaki ako, na ginawa ko yung tama. Kahit na wala kami pera. No, ka natin? No? Naiyo ko na tayo ng mga anak natin kasi we are doing kung yung pinapagawa natin. Obey them not only to win their favor when their eyes on you, but as slaves of Christ doing the will of God from your heart. So, susunod tayo sa magulang, susunod tayo sa mga superiors natin, hindi lang pag nakikita. No? Minsan ganyan. Diba? Pag inutusan ka, yung bang kailangan mag-develop natin yung hindi tayo laging sinasabihan. Diba? Sa mga anak, no? Yung gagawin mo lang ba maglinis ng kwarto pagka sinabihan ka? E paano kung one week umalis yung magulang mo? Ano? Umalis ng 1 week, hindi ka na sinasabihan. Pag uwi niya, ano dadating niya sa kwarto? Di ba? So, kailangan ba lagi ka sasabihan? Kailangan ba lagi tayo sasabihan? Di ba? So, dapat matutunan natin, nag-o-obey tayo, at hindi tayo nakikita, at hindi tayo sinasabihan, nag-o-obey pa rin. Naintindihan mo natin? Ano? Sabi ko sa tabi mo, honor. Alright? Yan. Delayed or partial obedience is still disobedience. Ano?
delayed or partial obedience is still disobedience. Ano? Paano kung pinaglinis ka ng kwarto? 1 week, after 1 week, tsaka manilinis. Disobedience pa rin yun, di ba? Ano? Paano pag may pinalinis sa yung kwarto, pero yung ilalim ng kama, madumi pa rin? Disobedience pa rin yun. Kasi partial obedience na yung ginagawa mo. Kalahati lang ng kwarto ginawa mo, di ba? Pinagugas ng pinggan, di hinugasan yung kabahan. O, di ba? Hinugasan na yung pinggan. Hinugasan na yung mga baso, kutsara. Pero yung kabane, hindi hinugasan. Ayan. Ano? So, the later partial obedience is still disobedience. Ayan. Pangmali na. Ano? Pinag-uusapan natin, honoring, culture of honor. Hindi lang sa magulang, hindi lang sa family, hindi lang sa bahay. Yung honor, dadali natin kahit sa labas. Ano? Yung honor, dadali natin sa work, sa school, sa church. Marunong tayo mag-honor. Ano? And most importantly sa Lord. Sabi ng Panginoon, so, paano tayo nag-honor, reverence, gratitude, and obedience. Sabi ng Lord sa Matthew chapter 17, no? Si Jesus, kinot niya itong verse na to from the book of Isaiah. Sabi ni Jesus dun sa mga religious leaders, yung hypocrites, mga religious leaders na to, mga nagsiserve to sa Lord, mga nagsiserve sa templo, mga nagtuturo ng Word of God. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, hypocrites. Ang sabi ng Lord sa kanila, pakitang tao kayo, peki kayo. Bakit daw? Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ano? Yung honor nila sa bibig lang. Yung honor nila sa Lord, sa bibig lang, sa tinuturo lang, sa sinasabi lang. Pero yung heart nila, malayo sa Lord. Yung heart nila, hindi ino-honor si Lord. Ano? Minsan nagiging ganyan tayo kahit sa tao, kahit sa Diyos. Ang honor natin sa bibig lang. Pero sa puso, wala sa puso. Hindi nang gagaling sa puso. No? Muso, walang puso. Puro muso, walang puso. Ino-honor si Lord, ino-honor yung ibang tao, yung lips, pero yung puso malayo. Hindi totoo sa puso, hindi nang gagaling sa loob. No? Anong tawag ni Jesus doon? Hypocrites. Pakitang tao lang. Kunwari lang, palabas lang. Ano? Sabi dyan, they worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Ano? Yung worship nila, hindi totoo. Yung worship nila sayang. So pwede tayo nagtatas ng kamay, pwede tayo kumakanta, palabas lang. Pwede palabas. Hindi nagagaling sa puso. Hindi totoo. Yung obedience, yung gratitude natin sa Lord, pwedeng bibig lang, pwedeng puso lang, pero hindi nanggagaling sa puso. Ano? Kasi nakikita ng Lord yung totoo natin. Pwede ba natin lokohin ang tao? Pwede natin dayain yung mga tao. Pero si Lord, hindi natin pwedeng lokohin. Hindi natin pwedeng dayain. Ano? Pwede tayo magkunwari sa mga tao. Pero sa Lord, hindi tayo pwedeng magkunwari. Alam ng Lord kung ano totoo natin. No? So bakit ito sinasabi? Kasi nga, mag-develop natin yung culture of honor. Honor the Lord, honor people, honor our parents, honor yung mga leaders natin, i-honor natin yung mga deserving ng honor. So we give honor where it belongs. Sabi sa tabi mo, we give honor where it belongs. Ano? Kung para kanina yung honor, i-honor natin. Ano? So kaya tayo nagsaserve to honor God. Ano? Kaya tayo naglilingkod, we want to honor God. Kaya tayo selfless, we want to honor God. Kaya tayo nagbibigay generously because we honor God. Kaya natin we put others first. We put people first because we want to honor God. Ano? We give honor where it belongs as a way of honoring God. Kaya tayo selfless, kaya tayo generous, kaya natin tinutulungan manalo yung team because lahat ng yun, we want to honor Jesus Christ. Ano? Sige po, tayo na tayo lahat. We want to be the kind of people na
na marunong mag-honor, marunong magbigay ng respect, marunong magpasalamat, at marunong sumunod. No? Not because of the people, not because perfect sila, hindi sila perfect. Wala tayong makikita perfect na leader, wala tayong makikita perfect na family, wala tayong makikita perfect na company, wala tayong makikita perfect na church. Pero kaya tayo nag-honor ng mga tao because we want to honor God. Ang una-una natin ino-honor si Lord. Ang una-una natin ino-honor si God. Lahat ng ginagawa natin, we serve, we give our best, we serve wholeheartedly, we put others first, we give generously because we are honoring God. Ano? Jesus is our main message. Let us pray. Lord, salamat po sa patuloy na pagtuturo niyo sa amin ng Word. Salamat po sa revelation, salamat po sa wisdom, salamat po Panginoon sa understanding. Patuloy niyo po kami baguhin. Patuloy po Lord na we ask your Holy Spirit na patuloy na mangusap sa amin. Patuloy niyo pong palambutin niyo aming mga puso at isipan. If you see Lord God, in our attitude, in our hearts, may nakita po kayo Panginoon na kasalanan, may nakita po kayo Panginoon na disobedience, may nakita kayo Lord God na pagiging ungrateful, pagiging proud. We ask Lord, kunin niyo po ito Panginoon at baguhin niyo po kami Lord. Palitan niyo po Panginoon ng humility. Palitan niyo po Lord God ng pagiging grateful. Palitan niyo po Lord God ng puso na laging handang sumunod. Ng puso na laging handang mag-serve. Palitan niyo po Panginoon ng puso na laging bukas para sa inyong pagkilos, para sa inyong pagtuturo, para sa pagbabago po ninyo sa bawat isa. Make us the people that you want us to be. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na manatili kami sa mga mali naming kaisipan. Huwag niyo pong hayaan na manatili kami sa mga mali naming attitude. Huwag niyo pong hayaan na manatili kami, Lord God, sa buhay na pagiging selfish, na puro lagi na lang yung sarili namin yung iniisip, damdamin namin yung inuuna namin, yung gusto namin inuuna. Gusto namin, Lord God, even this morning, sinusurrender po namin sa inyo aming mga buhay, ang aming puso at isipan, patuloy po ninyo kami maguhin. Patuloy niyo po, Panginoon, na gamitin kami para mangyari yung will mo dito sa earth. Gamitin mo kami, Lord God, para mas ma-demonstrate ka namin, ma-reflect ka namin sa mga tao, na makita, Lord God, that we are following you. We are obeying, Lord God. We are following your word. Salamat, Lord, sa inyong Holy Spirit. Salamat po sa pagtuturo niyo sa amin. Salamat, Lord, patuloy mo kami binabago. Pinabalik namin sa inyo, Lord God, lahat ng honor, lahat ng worship. Matagpuan niyo po kami, Panginoon, na hindi po pakitang tao, hindi hypocrite. Makita po, Lord God, na wino-worship ka namin ng buong puso. Wino-honor ka namin ng buong puso. Wino-obey ka namin ng buong puso. We love you. We honor you. We thank you, Lord God. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Sige po, malapakan natin sa Lord.